To our respected faculty members, loving families and friends, honored guests, and outstanding competitors, good day. Today, we celebrate not just your academic accomplishments, but the dedication and resilience that brought you to this moment. To inspire us as we step forward in achieving your dreams, we are privileged to welcome a leader whose journey embodies hard work, versatility, and a deep commitment to service. Our speaker was born on December 16, 1998 at Barasalon, Haliway, Iloilo. Daughter of Jeneline L. Clemente and Rodrigo P. Clemente, and currently serving as SK Treasurer for her barangay since 2024. Her academic journey began at Barasalon Elementary School, where she graduated in 2011 as a classroom officer with honors and a leadership awardee. She completed her secondary education at Tering National High School in Cabatuan, Iloilo last 2015. For her first college program, she pursued a Bachelor of Science in Industrial Technology, major in electricity, where she graduated in 2018, serving as classroom officer and active member of the Organization of Industrial and Technology Students. Showing remarkable drive to expand her expertise, she pursued a second degree, which is the Bachelor of Secondary Education, major in Filipino, which she completed last year. During this time, she served as a classroom officer, was part of the Samahan ng mga Mag-aaral sa Filipino, and a Sibol Hiraya Media and Arts Club. Her talents shine in radio drama and filmmaking. She is a two-time champion at West Visayas State University Haniway Campus for both categories for 2023 to 2025, and represented the campus as a contestant at West Visayas State University main campus during University Days in 2024 and 2025. Her efforts have earned her distinction as a cum laude graduate of BS Ed Filipino and a licensed professional teacher as of 2025. A testament to her ability to excel across diverse fields while giving back to her community. Ang ating tagapagsalita ay naniniwala sa kasabihang ang tunay na karunungan ay hindi lamang natatamo sa pag-aaral, kundi sa pagbabahagi ng kaalaman at sa paglingkod ng buong puso sa kapwa. Now, it is with great pride that I introduce our keynote speaker, Miss Cheyenne Lasse Clemente. Let us all give a round of applause. Maraming salamat po sa napakainit at detalyadong pagpapakilala, ma'am. Si graduates, you may take your seat. Isang magandang hapon sa ating lahat. Gising pa ba ang lahat? Yes! Wow! Gising pa ba ang lahat? Yes! Wow! Napakataas naman ang enerhiya ninyo. Dapat ganyan tayo palagi. So anyway, isang mainit at aus-pusong pagbati ng ating ipinapaabot sa ating mga kaguruan sa Barasalon Integrated School sa pangunguna ng kanilang buting punong guro, Ginoong Samson E. Talibutan, sir. Good afternoon. At sa buong faculty and staff na walang sawang gumagabay sa ating mga mag-aaral. Malugod din po natin binabati ang ating punong barangay, Ginang Amali Lucino.
Wala po siya ngayon. So, kasama din po ang kanyang mga kasamahang barangay officials na patuloy na sumusuporta sa ating komunidad at sa ating PTA President, Ginoong Rinaldo Masite. Maayong hapon sa inyo tanan. And to the parents, I know you've been the backbone of this journey. Tungod sa inyong pagsuporta kag kabanata kag sakripisyo, because of your unwavering support, your kids are shining today. Thank you for everything you do. And of course to our friends and guests, thank you for coming today. And of course to our graduates. Wow, look at you all now. This is your moment. You've worked so hard for this, and you deserve all the recognition and celebration. It's great to be here with you all today. Seeing all your faces brings back so many memories for me. I remember sitting where you are right now, graduates, feeling a mix of excitement, relief, and maybe a little bit of what now. But trust me, this is just a beginning. And before anything else, gusto ko lang mamangkot sa mga graduates. Sino o bala ninyo biyang may handong? Sino ka ninyo biyang may handong? Pwede mo kahandong? Wow. So nakita ko din ang kalabanan na bayaw kang andang alima. And of course, ang handong, amuran ang rason kung ang isat giya kamutanan. Isat giya itatanan. Hindi ba la? Sumod ang handong naton, isa sa mga rason para kita magpadayon. Tungod sa handong, posible naton mahimo ang mga bagay na abi naton hindi naton kaya. So before anything else, graduates, pwede ko bala ka mo imbitahan tanan nga matitidog. Graduates. And please raise your right hand. Atubang sa inyo parents. And wave your hands. Kakihambal sa matuod. Nay, tay, salamat you. You will now take your seat. Thank you so much, graduates. Sa tuod lang, antes ako magtindog sa inyo tubangan, hindi ko nag-expect na ako ang maging guest speaker tulad naglaw. In fact, last month, I received a message from Ma'am Rosalie. She asked me kung pwede ako maging guest speaker sa graduation. Nakibot ako kag nagduha-duha. Siyempre, ang akin yung pagkamaan, ang guest speaker, damo na sang achievements. May stable job, kag successful. So I asked myself, ako. Sa tuod lang na ngayon ako samtay kay ma'am atis ako maghuo. Tapos, sige samo nga kang kakulba, kagkalipay. Siyempre, alma mater ko dyan. Tapos, sa pinakaadlaw, nag-message si Wat Sinang Kanakan. And siyempre, nag-yes na ako. Ayaw naman namin na dyan oportunidad para kanakan. Kaya nagpasalamat din ako kay hintawan ako sang Charles nga makahambal sa atubang niyo. Upod ang akon mga pamilya, especially my proud nanay, General Clemente. Thank you so much, sir, ma'am, for inviting me here. To share you my story, isa na lang ako kabata, ang halin sa bukid. Nanay na. May nataas na handong na pakatapos ng pag-eskwela. Tungod sa kapigaduhon sa pangabuhi. Para makabawi sa akong ginikanan, nag-umpisa ako eskwela sa Atimunan Elementary School. Umpisa pa lang sa
akong adventure bilang sa Pilipinas. Yellow. Ang mga Orange. lang, hindi Mura. madali. Nasa 6 or 7 years old pa lang ako sa 2021, year 2004. At this age, durungan na mga challenge ang akin nga naabyan. Dumduman ko pa na ang balay naman kato sa una sa Sitio Cabugao sa Timunan. Tapos ang amon nga silahan, diya parapit sa Kabatangan. Sumanaan kang iban ka ninyo diya may mga ideya kung ano kakarayitan ang paranabon alin sa Sitio Cabugao hasta tuya sa among eskwelahan. Diyan na yung naswabo. Pero tungod na Ayun, nagapro. sa suporta sa amon nilikanan para sa amon eskwela, ang amon papa kami gabi ipagabugtaw. Mga alas 3 o siguro o alas 4 sa kagahon. Para lang igamo sa amon baralo noon. Tapos kung medyo saan nagagawa, mahimos kami ka na narigos. Irilimaw kami ka ng mga magurang ko, ilibayan ko. Tapos, hindi namin sa pabi ay sa balay, hindi pa usukan sa muna karan ang bus. Ay sa muna karan na kung diin ang sapa, tuya kalikaran marigos, tuya may tarong karan si bala. Hindi parehas sa tulat, ang bus ninyo dyan ka sa inyong balay. Nakabusuwak doon ang tubig sa silid balay nyo, pwede nyo pasudlin. Tapos sa mga paraligo sa lang, kami karan ng aming mga baralo noon, ibalik kami karan ng mga bayo, para pag rapid na kami sa silahan, nahilis na lang kami, para daw tindokan kami talaga ng ibang mga estudyante. Sa dunduman ko pa kandali ang aming mga baralo na sa muna, dahil kasabi. Te oso maran sa muna, tiway ko na din nakahiya. Tapos kalabanan na play na magkaroon mag-eswela uga. Kung mapatinda si Papa sa keyboard, kada biyernes, pero kung IT ang dapalan man kami karan kami dahon sa bangihoy para lang may dapli. Hindi pwede nga magreklamo, tingnan ko ang sitwasyon ng aming pamilya. Isang kahit, isang tuka na lang. Pag abot naman sa badong sa kwarta, taas ulit ka na 5 pisos kung makabaligya ka na si Papa sa aging. Lanot, kakapi na sa December. Kaya ang handog ko gilis makatapos sa pag-eskwela, sa likod sa kapigaduhon, hindi ang uso ka natin ang mag-absent sa eskwelahan. May balon man o kunwaay, hindi kita ako rin mag-absent. Basta may klase lang. Manan ko gin nga hindi ako maarap. Pero manaan ko sa kaugalingon ko na mapisan ako magtuon. Sa likod sang sakripisyo sang amon mga ginikanan, manaan ko kung kaisa, nagreklamo man sanda, kakabudla isang pangbuhi. Adlaw-adlaw. Kutkut sa lupa para lang makasurvive sa pang-adlaw-adlaw. Para maka-provide lang sa mga kinahanglanan namon. Tungod sa amon pangabuhi, nagpromesa ako sa akong kaugalingon nga bisan ano matabo, kinahanglan ko gid makatapos sa pag-eskwela. Kabaylo sang sakripisyo sang amon ginikanan. So bilang isa ka estudyante, natapos ka akong radyohan sa grade 3 sa Timunan Elementary School. Kay tungod buot ako, char. Sa 3 ka tuway karan, gasaka si nanay at si Papa sa stage para takdan ako hindi sa medal kundi ribbon, which is most well-behaved. Abin niyo, graduates, makita din sa mga mata sa akong ginikanan ang kalipay, bisan di gamay lang nga bagay, basta makita nanda nga may manangi ang resulta at ang andang pagsakripisyo kag suporta ka natin. Bisan ribbon lang ang akin na buol kada graduation. At least, pariho sa iba na parents, makasaka sila sa stage. Kag makasabay man ako sa sunod na grade. Matapos ang grade 3 ko, kinahanglan namon magsaylo diya sa Barasalon. Kaya may mga orbraho na kakalinkanan diya. Di nagsaylo kami diya kay ang akin nanay taga Barasalon, so ang akin papa taga Atimunan. So pagsaylo naman diya, nagpadayon ako kang grade 4 ko diya sa Barasalon Elementary School. Kumpara sa
pagdapit ng eskwelahan, diyan medyo okay na dawa para ka namin bilang estudyante. Pero syempre, same routine. Bugtaw kagahon pa, kagbagimos sa eskwelahan, para aga pa makapanaw, para hindi malit. Sa tuod lang, graduates, pag-transfer ko diya sa Barasalon Elementary School, proud ako sa akong kaugalingon. Kay nalipay ako, napalipay ko gali ang akong binikanan. Sa likod sa pagsuray ng day papa kag nanay sa init, para mag-ubra sa uma. Mananaman sa dakang kararuton, para may pangsapin-sapin kami sa udto. Pero kung kaisa ang aking mga binikanan, nagkakamugod man eh. Manamo sa iba naman ng mga pamilya, pwede sa panghilamon, panggarap, para na makasurvive kami sa pag-adlaw-adlaw ng pangabuhi. Ang kabaylo ko, amo ang pagtuon sa mayad sa eskwelahan, kabrigaluhan sa para graduation sa awards. Pagtapos ko grade 4, hindi lang maribon ang akin naging buol na most well behaved. Nakuha ko kundi ang may medal na with the ribbon, which is with honor. Sobra din nakalipay ang akin nakita sa mga madakang akin binikanan. As na mag-graduate ako sa elementary, nag-intra ako pa rin sa mga activities niya sa eskwelahan. Kagimbaal ako sa mga teachers mag-contest sa banwa, like spelling and science quiz. Manaan ko galit sa kaugalingon ko nga hindi ako aram, pero matutong labit ako magtuon. Nag-graduate ako elementary na may sorpresa sa akin mga binikanan. Hindi lang si Papa o kung si Nanay ang makasaka sa stage, kundi pareho di sanda kaduha makasaka para itagad ang aking medalya. Pero graduates, hindi tulad nga waay ka medal or awards, hindi po tambalan na hindi na proud ang parents mo kanino or kaninyo. Always remember, make them proud not just by what you achieve, but but by who you become. Let your actions speak of the values they instilled in you. Amuran nga waay gid ako waay gid nagkulang ang aking mga binikanan, kalaygay ka naman, especially my parents. Antes na kami magawa sa balay, butaan namon nga talinga kalaygay nanda kung ano ang amon dapat o kung hindi dapat ng obrahan antes kami magawa sa balay. So when I was in high school, ang mahambal ko lang, hindi gid madali. May gani inyo tila, diyan ang small high school sa ating barangay, hindi ba lang? So, kag imaw ng inyong parents pero ni sang amin na tayo, paano pa naman halimbiya as sa sakipot. So, tuba pa ka rin kami gaagi, ay baypat karsada. Tapos nag-board pa kami, kung Domingo ka rin, nagabalik kami sa boarding house. Tapos, kada Biyernes naman, ulit kami sa balay para magbulig sa aming mga binikanan kung anong orbrahan. So, kada balik ko rin ang taas ko rin na balon, 100 pesos. Ipakal ko rin ang mga daklit ko kag mga habon. Pero kung ay nagtipisan bugas lang, okay na ako Dadara lang ang karantang turulaan sa aming boarding house. Kung ay asin, sapat na. Ang bago gani, hindi madali ang tanan. Kabuod, napamatudaan ko rin. Kapinta kong ginakaptan mo ang paglaong kag-inugin kanan. Bisan ano pa kabudlay. Bisan ano kasimple ang pagkaon. Makakabusog ka nimo para magpadayon. So 2 years ako nag-eskwela sa Kipot. Pagka 3rd year ko, may nagapanita niya sa Kabatuan kag imo pa-eskwelahon. So nag-transfer ako para mag-working student. Nalipay ako kay naisip ko nga hanggang dyan nga bulig sa akin binikanan kay durodaan kami ng mga bugto, pulo kami bay. Sumayad kung may mga fix man na kita ang akin binikanan kada bulan pero why, pamumalangkit. Kay nag-working student ako, sabi ko maging okay na ang tanan.
Kaya hanggang di pasalamat kung may tao na willing magbulig sa akin hasta matapos ang aking pag-eskwela. Galiti mo ang mga challenge sa tupad sa parents ko, masubra paglik kung sa ibad ka matago. Kaya hindi ka abay kapahuway kung ano oras gusto mo. Hindi ka kalagaw ka na iubrahon pangatarapuson. Hindi ka kapanaw dahil sa silahan, aga pa, kaya kinahanglan mo dahil ng lampaso. Kag hindi ka kanin kung ano gusto mo, kaya kinahanglan mo magdigamo para sa amo mo. Antes ka magdato ka lang sa eskwelahan, kinahanglan matapos mo dahil ginasugo kanino. Sa edad na 14 o kung 15, ano yung ako? Working student na ako. Para lang makabulit sa binikanan ko, tungod sa kapigaduhon na pangabuhi, basta may handong tanan ng pamaagi kaya natin sa tubangan. Kada may klase ka rin, gabi pa ako gabugtaw, para lang hindi ako mali. Pero kahit tungod working student ako, kinahanglan ko gisundon ang sugo ka natin. Maninda aga pa, mangla pa, madigamo, manglampaso, sa adlaw-adlaw gid nga tanan may klase man upon waay. Ang akong teacher kara naana din kanakon kay pirmi ako late first period sa among klase. Ginistorya ako ng maestra kanang para maintindihan ako kung isa pirmi ako late. Mayad lang kung subuon na ikaw dayon samtang may time pa antes magka-eskwelahan. Pero hanggang subuon na binikaw sakto gid alas 7 pedbala. Di flag ceremony daran, di malit ka din sa klase. So imbes na makagto ikaw sa eskwelahan, ginasugo tapos ka rin kaamo kumaninda. Di malit ka din karan. Excuse naman kay mami. Sa tuod lang ang pagiging working student taught me a lot of experience. Tungod sa kapigadoon na pagpangabuhi, sa tuod lang nalipay gid ako kay nag-ara ng mga tao nga willing magbulig sa pagpa-eskwela. Pero lain gid kung sa tupad ka pang imugin kanan. Bisan ano oras, malaygayan ka nanda sa mga bagay na kung ano pwede or hindi obrahon. Pero ay ka mahimo, ay pigado ta. Natapos ko nga ako na school sa Tering National High School bilang isa ka working student. Hindi man madali ang tanan nga ako na-experience during my high school days, pero nalipay ako kahit pa paano natapos ko, kag nakagraduate ako, kag napalipay ko ang aking mga ginkanan, bisan sa amo lang kadya na pamaagi. Graduates, life tough, but challenges make us stronger. With hope and determination, you can achieve your dreams. Working while studying teaches us valuable life lessons, and families love fuels our strength. And finally, ang batang nangangarap ng makapagtapos ng pag-aaral ay magkolehiyo na. Thank you, Lord. Gamay na lang ang push, mag-graduate na ako. Pero samtang gapalapit, dumas gabudlay ang sitwasyon. Sa pag-decide pa lang sa kurso, nabudlayan na ako. Hambali na na mabuol ako education, kaya gusto na maging teacher ako. Pero ako, hindi ako ka-decide kung ano ang akong gusto. Kaya wala ako nagbase sa akin ng future, kundi sa uniform ako nagbase. Sorry, good nanay. Kaya ang mga education or mga maestra, kalabanan ka na ng mga uniform, nagapalda, ransanda. Hindi kaya ako, hindi ko hilig magpalda-palda. Nakita ko tapos during application sa college, nakita ko may babae nga naka-uniform na nagadilago. Tapos ginpamangko ko kung ano ng kurso. Kuya din lang ako nagbase kung anong kurso balon ko, kaya nakadilago ta na. So nagka-ideya ako, kaya namangkot ako kung anong kurso. Buhay ko ginsunod ang gusto ni nanay, kundi ang gusto ko ginsunod ko, which is Bachelor of Science Industrial Technology, major in electricity. So bali 2 years lang rin na kurso, kaya may labirize pa sa muna. Nagkali sa electric? Sa tuwing na dyan, nagpamapa ko sa nanay. Kasi team. Siyempre, kasi Papa, kay bumi pa to si Papa sa muna. Siyempre, may
kami kato. Samtay na to, tapos duha pa kami ka nagurago nga nagdunan sa college. Tama kabudlay, tuon lang, graduates, parents. Makita ko lang ang mga ginikanan ko. Kita ko ang ginikanan nga, makita mo ang ginikanan nga ginapangayuan mo sa barayan sa eskwelahan. Pero, ano ay isanda tigulaan, kay adlaw-adlaw lang sa balik-balik. Kaputkot sa lupa para lang ganun ka mga, kung ano-ano dyan para lang mga sustento ka namin. Sa pang-adlaw-adlaw. Pero, sobragit ako ka-proud sa akin ginikanan. Bisan ano nga kapigaduhon, why di ko kabati nga nagreklamo sanda basta pag-abot sa among pag-eskwela. Ang kapigaduhon, hindi rason para hindi natin mapadayon ang ating handog. Tungkol samtang na pangabudlay kita, mabatyaga na lang natin ang swerte na nagaabot gihapon, hindi pala. Samtang na ginabudlayan kita, duduro nga swerte nga kabaylo. Ang baylo lang naman ka ng sa aming ginikanan. Amo ang magtutom sa aming pag-eskwela. Kung tigbarayad naman karan kang aming tisyon, ang kananay kasarandad kidran para suba o saog para mangita ang huraman para lang mabaydan ang aming tisyon. Kaya hindi kami karan kabual kakigsan kung hindi naman mabaydan. Hindi kidran ta na maungkat si nanay para hasta lang nga hindi na kami matawaan kang barayad naman sa aming tisyon. Nagwa ay kung hindi nakahiyaan. Kasi ano mahimo ka kay pigado kita? Hindi man lang pwede nga mangayo kita kananda matausan dadayon. Pero ano lang kung may dyan sa nang kuutol dayon sa bulsa ng tao ay problema. Pero bisan mo ay kung sunod ang gusto ni nanay sa una kong makonso. Pero ay nasanda na disappoint ka natin. Bisan nga sa randad parang kang amuran si nanay kang presyo naman sa maguran ko. Mataas ang ating grade sa eskwelahan. During college time ko, naga-boarding house kami karon sa maguran ko. Bisan asin lang ang among dapli, basta may sunod lang ang busong namon, all goods lang kami. Siyempre nakita mo ginikanan mo kasuray sa init kaguran para lang makaprovide kami mong kinanglanon. Dapat tutuman mo git ang pag-eskwela mo para ikabaylo kananda. Para magpalipay ng eskwela. Sa likod sa pagpangabudlay, after 2 years, finally, graduate na kami. Sige. Graduation namon sa magulang ko sa college. Samtang nagaparid kami karan, ang pagdapit ko karan sa papa, makita ko bidran sa anay sa urang na daw nakiya siya na. Pero ay ko bidran ginbuyan si papa hasta sa pagkagabi nga, siyempre after graduation, may gamayran na selebrasyon. Nakama ng moment na Damdaman ko pa nga naghambal si Papa. Hindi, medyo nakainom. Hambal na karan. Dayaw, di ako kahihi. Bisan amo lang sa itsura ko. Pero waay, di ako binabiya. Bisan dapit. Ginadapit na ako, bisan duro ang tao. So pagkabati ko ang hambal ni Papa, nadamdaman ko ang pagpaid namon. Amo to gali ginaisip na abi na ikahiya ko ka na. Tungad ka na itsura. Tungad sa ana itsura. Nagturo gidluha ko pagbabi kay Papa eh. Tapos hambal ko ka na. Painsa di kahiya ko ikaw. Why kami nakatapos sa pag-eskwela naman kung hindi tungad kami ni nanay. Nakita ko ang Papa ko nag-ihon. Kag-asta tulad, kung dindaman ko ang turo kag luha. Kagtani iya pa ang tulad, para mapakita ko ka na, kananda ni nanay. Kung ano, ako ka-proud kananda. Graduates, always remember, kung palaging tandaan, huwag nating hayaan ang kahirapan, ang magdikta ng ating kinabukasan. Ang ating mga magulang, sa kabila ng kanilang paghihirap, ay nagbibigay sa atin ng pinakamahalagang regalo, ang pag-asa at pagmamahal. Gamitin natin ang kanilang sakripisyo bilang inspirasyon upang patunayan na ang pangarap ay abot kamay, gaano man kahirap ang daan. Sa pag-graduate ko sa college, year 2017, nagpa-Manila ako dayon. Ginpadala kami tuyang ang
teacher namon na kilala namon sa Manila. Ima kami karon ka magura ko kay dengan kami na-graduate sa college. Napamanila kami para mangita ubra sa tanggal hulat ng ubra. Ay, ma'am. Nagbulig-bulig dahil ko sa balay kami na-bless ni ma'am. Ang huwa na katuti, kabulig kami. Abroad siya siguro. Pero kaya syempre kinahanglan ko ang kwarta sa adlaw-adlaw. Kinahanglan ko i-process ang akong papilis. Naghimo ko resume, na-process ko kang mga SSS, PhilHealth, kapag-ibig para may benefits, di ba? To tell you the truth, nag-apply ako ubra sa mga kilala nga factory diya sa Bulacan. Sa tuod lang, way ako nabudlayan sa pag-apply. Ay kumpleto ang akong requirements. Kang certificate nga nakaptan ko halin sa eskwelahan, hanggang din mabulig. Kay nakasunod ayon ako sa qualification sa company na ang akin na gina-applyan. Baganda binotek tuod dyan. So sa duha ka tuig ko nga nag-ubra sa Manila, syempre hindi madali ang tanan. Tanan nga kabudlay, magyan, ugid kutuya ka sa Manila. Bisan may ubra ka o, pero daw hindi mo man gihapon magatsagan na nagasweldo ka, kaya syempre, isip mo ang pamilya mo man. Isang ano man ang sweldo, tapos karan, mapadara ka sa pamilya mo, bilin ka lang para sa kabalingan mo. Sakto lang para sa sunod na sweldohanay eh. Huwag pakaran kalabot ang mga pagkaon sa pangadaw-adlaw. So, kinahanglan mo magtipid para lang makasurvive. And then, year 2020, ang hindi inaasahan ng lahat. Dagduman niyo ba ladyang tuig? Ano natabo sa year 2020? COVID-19. Perfect. Nag-abot ang pandemic which is COVID-19. Amot gidya ang pinakamasakit na tuig para sa akin pamilya. Bisan daw bra ako samtay na dya, or samtay na to as factory worker. Pero hindi gapon sapat ang sweldo. Ang aking papa ng ospital. Nagmasakit ka hindi ko din maintindihan kung ano ang akong ubrahan. Bisan na ubra ako. Hindi man kami basta-basta kauli kay duro ang proseso kag kung maguli kami karan, sino man buli kay Papa para magastos, bisan bakalang bulong. So, bisan 200 lang karang kwarta naman, kadara naman rin kay nanay para bakal ang bulong ni Papa. Pero gusto mo man naman nga magstay si Papa para ka namin. Pero binbayaan, nagit kami. Ano ang rason nga daw tulala na lang tanan? Na gusto mo magbawi sa sakripisyo ang ginikanan mo? Na medyo okay na tanan, pero may maabot din na pagsulay. Para lang makita namin, si Papa sampay na to. Problema doon na namin ticket, pauli diya sa Iloilo. Kaya tama ka mahal ka duro proseso, katulad COVID-19, pandemic. Pero bisan ano kabudlay ang sitwasyon, kag-down ka na. Salamat sa Ginoo kay may tawag gihapon gusto magulit. Ang white pa rin Para lang makaulit ka makita naman sa Papa. Di pahurang kami kabos naman kang kwarta, kang bakal kang ticket sa aeroplano. Pang swab test. Kaya hindi lang ako isa kundi apat kami na magburugto. Kay mga magurang ko tuya ng sanda pinamilya sa Bulacan. Ti apat din kami tanan. Ang masubo nga paninduman pa, ang dam nangita ka kang ubra na parayo ka sa ginikanan mo. Health iba. Pero pag uli mo, buhay ka na sa Papa. Graduates, another reminder. Sila ang nagpakalugmok para tayo ay tumayo. Sila ang nagutom para tayo ay mabusog. Ngayon, habang sila'y nandito pa, ipakita natin ang kanilang sakripisyo ay hindi nasayang. Ang bawat pagod nila ay dapat nating gantihan ng pagmamahal, pag-aalaga, at pagkilala. Huwag nating sayangin ang pagkakataon na sila'y mapasaya. Dahil ang kanilang ngiti ang pinakamalaking gantimpala sa ating mga pangarap. Sumungod sa natago kay Papa,
siya ko amuran ang way nga para makilala ko ang akin gid na gusto. Kag timing man, kay manubukas ang klase. So nabalitaan ko nga may major in Filipino sa West Visayas State University Haniway Campus. And someone asked me kung gusto ko maging teacher. So pinag-isipan ko ang lahat bago ako mag-decide. Kay free tuition man, kag nakaya ba ni kang ipan, ako pa ihan. Char. So I grabbed the opportunity, nag-apply ako, kag nagkuha sa entrance exam, and then I passed. I am very thankful to God because every challenge has prepared me for what's next. So nag-umpisa na ako sa eskwela sa College Liwat bilang Bachelor of Secondary Education, major in Filipino. Sa pagbalik ko eskwela, all my experiences have taught me a lot of lessons, which I can apply to every challenge during my school days. I could relate some of my experiences to our lessons, and this made me feel inspired. It made going to school easier every day. You know, graduates, ako lang ba? Yung mas na-excite ako na magbangon kada aga para na mag-argue sa eskwelahan basta may klase lang. Although some of our lessons are not easy. Bisan na ginahambalan ako kang iba na Filipino lang. But it's not easy at all. So college days ko, samtang binabalikan ko ang aking mga inabyan, daw hindi ako magpati na nakaya ko ganit obrahan ang tanan. Nagpasalamat na lang ako kay bisan paano nakabakal balay ang aking magurang sa Banwa. Nakalibre na kami boarding house. So nag-join ako as officer halin first year college sa mga organizations sa school. Kaya gusto ko kita na mag-join sa mga organization as officer. Kaya pwede ako makabulig sa ibang mga students and also for my experience. Kaya nangalayan ako by and of course to train myself to become a good leader. Hindi pa ako sanay sa public speaking. Bisan pabasahan gani ako karan ma'am. Gatod karan tuhod ko pag nagaturo ang aking luha. Tapa ako sa kaugalingon ko, paano jabay? Paano ko jabatuan? Eh, future teacher ako. Ginistorya ko karan kaugalingan ko, pero hindi pa man ako buwang. Ginamotivate ko lang aking kaugalingan. Kung ano pa ang kaya ko maoperahan. So, nag-try ako join sa mga sports. Bisan hindi ko hilig sports. To be honest, nakabaan ako kag nahiya, pero ginaantrahan ko bigkaran. Ang mga ginaintrahan ko karan yung mga sports. Bukod sa binote, didaog kami karan pirmi. Siguro, sagad lang din ang mga ima ko sa team. Kag nag-participate ako sa mga activities sa school, like radio drama, nag-join ako sa short film. Medyo hindi alata, pero tuod rin. Gusto ko patunayan nga kaya gani kang iban obrahan. Kaya ko man rin. And of course, hindi gid malikawan ang mga baraydan, bisan free tuition. Sugabantay ako karan kung may mga scholarship na magawa. Sa tuod lang pag-abot sa scholarship, bakas kita karan mag-apply. Kay para man kanaken, kag hanggang gid na mabuli kay nanay kag mga magurang ko kay baay din si papa. Swerte ako sa mga scholarship. Tagduha ako karon scholarship. Halin second year college ako asa ako mag-graduate. Bisan paano may pagsapin-sapin ako sa akong pang-adlaw-adlaw. So during my school days, during my school days, I'm sorry about that. I can't imagine na maka-join ako sa events sa school. Tungod sa suporta kang mga magulang ko kag nanay, kag mga tao na sa palibot. Kung kaisa ka, ina ko karon ka paulit sa balay, kay kinahanglan ta kung sulit ka na ng schoolworks. During that time, as a future teacher, sobra ka good life. Kinahanglan gihapon ipakita sa mga magulang ko, kay nanay, kag kay papa, na hindi sayang ang anda sakripisyo para kanakin sa akin pag-eskwela. And like, as I said, hindi gid ako maarap, pero mapisan ako pag-abot sa pag-eskwela. Sa tuod lang alin first year to fourth year college ako,
Way na ako nadara sa honor. Before graduation, ang akin ka na circle of friends, puro rin sanda mga maaram, tanan sanda ka ng business, Easter. Ako lang gitakon ba ay nadara sa amin ni grupo, pulo kami, ako takon ba nadara sa honor. So one day, remind kami ka nga teacher, ma-apply ko na sa honor, kaya na mag-graduation, mag-graduate na kami. Tinag-apply ng takon, nag-join ng takon apply, bisan white manaan ko nga white takon nadara sa honor. Trip-trip ko lang, nag-apply ka ni tanda, pero i-check ko kung nadara ikaw, at nadara man ako kuno abi. Kaya sa college ka rin, pina-applyan rin kung qualified ikaw as honor student. Tapos ka rin, padaraan ikaw karan letter kang silangan. So nakibot ako, naka-receive ako kang letter para kay nanay. Ngayon nagpasa takon ka application kasabay ng akin ng mga friends mo. Pag receive ko ang letter na to, cum laude ko na ako, apaw ang kalipay nga ka nabatsyagan, dahil hindi ko din mahulat na may balita kay nanay, kaya ka na sa akin mga magurang. Ay syempre ang andang nga sakripisyo, wagid na bigo, tungod sa letter na to, matrip-trip ko lang mag-apply. Di ko nga itakon dali nag-apply ka to, ay tako ka maan, daratakon na as cum laude. So nakita ko din ang full support ng aking pamilya. Kung ano sanda kasadya, ang mahambal ko lang sa mga nagurang ko, sa mga libayan ko, kay nanay kag kay papa, kag sa tanan nga naging parte sa akin na journey as a student. As mag-graduate ako, salamat gid. So after ko nag-graduate, gusto ko din patunayan sa tanan, ang tanan. Naduha-duha naman ako magkuha board exam. Tinuro lang what if. Isa na karato niya, what if hindi ako makapasar sa exam. Puro lang duda sa kaugalingon, pero ang mga tao na suporta kanino, hanggang ang nanda, na kaya mo ikaw pa. Kaya bago ka rin sa kaugalingon ko, hanggang dyan sarig kang iban kanino, isa't ikaw, hindi ka magpati, kaya mo. Sa study hard, pulaw sa review, para lamang patunayan na hindi lang iba na tawag kundi sa kaugalingon ko, na bisan ano pa ang pagduda, basta gusto mo, may pamaagigid, maging success ang hando mo. And finally, ari ako tubong sa tubangan ninyo. Proud ko nga ihambal ka ninyo tanan, na yes, licensed professional teacher na ako. And thank you, Lord. So graduates, as you heard my story, hambagan for today's graduation theme, Filipino graduates prepared to lead with competence and character. In Filipino, Pilipinong nagsipagtapos, handang mamuno ng may kakayahan at mabuting pagkatao. Graduates, sa pagtatapos na ito, isang bagong simula ang inyong haharapin. Isang paglalakbay na puno ng pagsubok, ngunit higit sa lahat, puno ng mga pagkakataon na magpapatibay sa inyong pagkatao at magpapalawak ng inyong kakayahan. Hindi madali ang daan na tatahakin ninyo. May mga araw na mararamdaman ninyo ang pagod, panghihina, at pagdududa sa sarili. Ngunit tandaan ninyo, mga minamahal kong graduates, na ang mga pagsubok nito ang maghahasa sa inyo upang maging tunay na handa. Manalig kayo sa inyong sarili, sa lakas ng inyong pangarap at sa talino ng inyong pinanday sa loob ng mga taon ng pag-aaral. Huwag natakot na hamunin ang bawat pagsubok. Sapagkat dala ninyo ang aral ng pagtatyaga, disiplina, at integridad na siyang pundasyon ng tunay na tagumpay. Manalig kayo sa inyong sarili upang mapagtatagumpayan ninyo ang anumang hamon. At higit sa lahat, manalig kayo sa Panginoon, ang tunay na gabay sa bawat hakbang ng inyong buhay. Sa Kanya kayo humugot ng lakas sa panahon ng panghihina. Pag-asa sa oras ng kawalan at liwanag sa gitna ng dilim. Sa pagtatapos na ito, hindi lamang ninyo tinatapos ang isang yugto ng pag-aaral, kundi sinisimulan ninyo ang isang dakilang misyon.
ang maging batang may mataas na pangarap at may kakayahang labanan ang lahat ng pagsubok. Mga minamahal kong nagsipagtapos, mga magulang, guro, opisyal, mga kaibigan, at mga panauhin. Sa aking paglalakbay mula sa aking sakripisyo upang harapin ang bawat hamon hanggang sa pagtayo ko dito sa entabladong ito, nasaksihan ko ang kapangyarihan ng pangarap, ang tibay ng pagkakaisa, at walang kapantay na pagmamahal ng aking pamilya. Ang bawat sakripisyo, bawat pagod, bawat luha na aking inlaan sa pag-aaral nito ay hindi nasayang. Ito ang sandali, ang bunga ng aking pagsisikap, ang patunay ng aking katatagan, at ang simula ng aking dakilang misyon. Graduates, pakatandaan, ang bawat sugat na ating natamo sa paglalakbay ay hindi tanda ng ating kahinaan, kundi patunay ng ating katatagan. Ang bawat patak ng luha ng ating inihagis ay nagiging binhi ng ating pag-asa, ng bagong pag-asa. At sa bawat pagbagsak, mayroong pagkakataon na muling bumangon, mas matatag at mas matalino. Kaya okay lang umiyak. Lilipas din yan. Pagkatapos niyan, pahiran mo lang. Para nating happen lang. Tandaan ninyo ang mga aral na inyong natutunan, hindi lamang sa silid-aralan, kundi pati na rin sa mga hamon ng buhay. Ang kakayahan na inyong pinanday ay dapat ninyong gamitin, hindi lamang para sa inyong sariling pag-udlad, kundi para sa pag-angat ng inyong sariling kakayahan. Ang mabuting pagkatao ng inyong isinabuhay ay siyang maging tanglaw ninyo sa pagharap sa anumang pagsubok at siyang magiging inspirasyon sa mga susunod na henerasyon. Kaya sa pagtatapos na ito, bilang inyong guest speaker, nais kong iwanan kayo ng isang kasabihan na siyang naging gabay sa aking paglalakbay. Ang bawat pagsubok ay hindi hadlang, kundi pagkakataon upang patunayan ang iyong kakayahan. Ang tunay na lakas ay hindi nasusukat na kung gaano ka katatag kapag ikaw ay nakatayo, kundi sa kung gaano ka katatag kapag ikaw ay bumagsak at muling tumayo. Mabuhay ang mga nagsipagtapos, mabuhay tayong lahat, maraming salamat po. Thank you, ma'am, for those inspiring words to our grade 10 computers. Once again, a big round of applause to our guest speaker, Ms. Shiny L. Fernandez.